Broadcasting live from Governor D.O. Plaza Government Center, Patinay Prosperidad, Agusan del Sur. This is 89.7 Agusan Radio FM, the broadcast radio station of the provincial government of Agusan del Sur. 89.7 Agusan Radio, a station that delivers relevant, fresh news and information. 89.7 Agusan Radio, A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kalinaw o kahimsog sa panglawas. Inyong mabati matag Martes sa alas 7 sa gabi. Uban ni Dr. Milhamid Tumawis. Kalinaw o kahimsog sa panglawas. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk up. My shadow's only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone up there will find me. Till then I walk alone. I'm walking down the line that divides me somewhere in my mind, on the borderline of the edge and where I walk alone. Read between the lines what's fucked up and everything's alright. Check my vital signs and know I'm still alive and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk up. My shadow's only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone up there will find me. Till then I walk alone. I walk alone, I walk up. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. And I walk up. My shadow's only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone up there will find me. Till then I walk alone.
alas 7 ng mapayapang mapagpalayang gabi ng Martes dito sa Patinay, Agusan del Sur, ang pagbabalik ng inyong prinsiping manggagamot, ang ating programang kapakipakinabang, programang mahalaga sa bawat sektor ng ating mamamayan, ang programang Kalinaw o Time Sog. Maayong gabi sa among tanan, mga agsonon, amigo, amiga. Naway mapayapa ang ating mapagpalayang gabi ngayon, Petsa Martes ng Mayo 19 ng taong 2026. I'm sorry that I hurt you. Bibong-bibo ang mga agsonon, bibong-bibo sa lahat ng ating mga tagapakinig, taga-subaybay, tagapanood, lalo-lalo na dito sa ating impilan ng DXGP 89.7 FM Agusan Radio. Could take it all away. At sa mga nanonood sa atin sa Gemstar Cable TV, mayong gabi sa among tanan. Why I need you to hear. Naka-live din tayo sa Facebook, sa social media, kaya marami rin tayong mga followers dyan na nanonood. You I used to be. A reason to start over new. Lahat ng ating mga nakabukas na karinderya ngayon, talagang marami, hindi lang karinderya, mga stall pa yan. 2 weeks na yan nakabukas rito. 24/7 talaga na umaandar ang ekonomiya dito sa aming probinsya ng Agusan del Sur. Nandyan sila, ang dami, not even hundreds, thousands of stalls dito sa may mismong Kapitolyo, dito sa may Naliagan grounds, and of course sa lahat ng mga munisipyo, like for example dito sa Municipality of San Francisco, dito sa Prosperidad, and even dyan sa mga nearby municipalities, bukas na bukas ang mga paninda, mga kantin or karinderya, lahat ng mga klaseng mga business, mga small businesses at saka medium businesses ay bukas na bukas po rito. 2 linggo na po yan. Minsan inaabot ako ng alas 12 rito, pasadong alas 12 ng ating gabi, dahil talagang prior sa palarong pambansa ay marami nang naka-install rito, marami ng ating mga maliliit na negosyante na nakabase na rito at naka-open na po. Sa lahat ng ating mga biyahero na ito, mga parating ng mga delegates, may mga dumating na last week hanggang ngayon, araw-araw. Bawat rehiyon ng ating bansa dumarating, from Region 1, Region 2, up to this Visayas region. Of course, dito sa Mindanao, nagsidaratingan na. I think mayroon pang di dumarating, pero more than half of the regions sa ating mga national athletes sa palarong pambansa ay dumating na po. Pinabati ko po kayo, lalo na itong mga agsornon. Tayo po ang host ngayon. Ang buong Karaga, mga Karagaw nun, tayo rin po ang host ng Palarong Pambansa. Itong Palarong Pambansang Agsor 2026. Leading you down into my core, where I become so numb without a soul. Kino-congratulate natin ang Team Edibong, kahit na nagumpisa na. Actually, ilang months na nagumpisa na ang stress, siyempre sa pagpapahanda. Ang sinasabi kong stress, yung talagang preparation ay pulido dito sa aming probinsya ng Agusan del Sur. At di pa natatapos, kino-congratulate ko na ang Team Edibong sa pangunguna ng ating gobernador Santiago Cani Jr., ang ating Vice Gobernador Patricia Borja Plaza, ang ating Congressman Bascog, and of course ang pinaka veteranong batikang talagang siya talaga ang may plano rito, kasi plano to
ng kanyang na mayapang yung one of the founders here in Agusan del Sur, si Democrito Plaza, yung father po ng ating Congressman Eddie Bong Plaza. Ito po ang palarong pambansa, pangarap niya po ito. Ang the father of Congressman Eddie Bong Plaza ngayon nandito na sa ating mga kamay, prevalent na, no, evident na, eminent na, nandito na po ang ating palarong pambansa. Buong rehiyon ng ating bansa ay dumarating na. Naway pagdasal natin sa ating may kapal na maging mapayapa, maging tagumpay ang itong palarong pambansa 2026. Natupad na ng kanyang anak na ngayon ay talagang tumatahak, ang sabi ng ating mga magulang, ating mga elders, ating mga ancestors, mga ninuno, ang punong mangga hindi yan bubunga ng santol o kaya atis. Talaga ang punong ng mangga, magbubunga yan ng mangga. Yan. Ang ibig sabihin, talaga kung sino ang mga magulang, yan. Ang anak ay ganun din ang kalalabasan. Yan, no? As a behaviorist, ganun talaga. Minsan, doon namin, ang madalas, hindi minsan, madalas talaga, parati namin tinitinan ng mga pasyente namin, no? Ang background, no? Ang history background, no? Kasi yun talaga, yung behavior ng tao, malaking bagay factor na nakukuha niya sino nagpalaki sa kanya. Of course, ang ating mga magulang, sila talaga, sila mga culprit. Kung tayo ay anong behavior natin, no? Yung sabi nga nila, namamana, yun po, a sort of namamana kasi nga kung anong behavior ng magulang mo, kung anong ideology ng magulang mo, yun po ay na-adapt ng isang anak. Kaya po, natupad na ang pangarap ng ating nawayang may the God bless his soul, the former governor and I think former congressman din kung di yung nagkakamali, Democrito Plaza. Plaza, nakalimutan ko yung O no? Pasensya po, no? Ngayon po si Congressman Eddie Bong Plaza ang napatupad, no? Yan dapat, no? Huwag tayong yung vision talaga. The vision will have a realization talaga. Kaya yan ang legacy ng tao Ang legacy ng tao yung susunod sa kanya, no? Yung mga descendant ng susunod sa kanya, yun ang legacy, no? So, yun ang matatawag na purpose ng buhay, lalo na itong mga leaders natin, no? Ang legacy nila, anong may iwan yan at ipapasa sa susunod na henerasyon hanggang sa susunod. At lalo-lalo na ngayon, mapatungkol sa palarong pambansa, hindi lang dahil gusto natin magpakasaya rito, yan po ay napakalaking accomplishment po. Kaya ang Team Eddie Bong, talagang hindi natin maano yan, no? Kailangan Congratulations! Wow! Congratulations! yan, no? in front of you. Every step that I take is another mistake to you. And every second I waste. Napaka-importante ang itong palarong pambansa. Ulitin ko po, no? Kaya pag nandito po nahil sa atin, ang ekonomiya magdadala po rito ng investment, not investment muna, ng pera dito sa Caraga, dito mismo sa Agusan del Sur. Kasi pupunta lahat rito, lahat ng delegates ng bawat rehiyon ng Pilipinas. Gagastos sila, the same thing, makikita din nila anong mayroon dito sa Agusan del Sur. Diyan papasok ang investment. Ano bang mayroon dito? Diyan din ang senyales na may peace and order rito. May kapayapaan. Maliban pa diyan, mabubuksan
ang probinsya ng Agusan del Sur at saka mga nearby provinces dito sa ating Surigao del Sur, Surigao del Norte, Agusan del Norte, hanggang dyan sa may Dinagat Island, na ito pala ay peaceful at saka marami palang madidiscover na magagandang tourist spot. At posible yung mga investment kasi mura rito eh. Kaya nga, kung dito po, dati ko pa ito sinasabi, 7 years ago, kung tayo ay magkaroon ng economic zone rito, talaga ang mga investor, dito sila mag-i-invest, ang ating mga malalaking business icon. Kasi nga, unang-una, mura ang labor. So nakapagbigay tayo ng mga trabaho sa ating mga kababayan rito, no? Sa mga agsornon. Pangalawa, yung mga raw materials natin rito, it's already available. Yan. Tapos, pangatlo, madidevelop itong ating lugar, itong ating probinsya. Marami nang mag-invest. And the most, pang-apat, marami nang magmamigrate niyan. Yan. So, madidevelop niyan, madidiscover na. So, the development, the progression of development will soar high. Kasi nga tayo rito ay hindi pa masyadong na-explore. Kasi dyan sa mga Metro Manila, Metro Cebu, yung mga malalaking syudad, ay yan po ay ano na. Yung opportunities dyan, more on ano na yan, congested na. No? So yung mga malalaking negosyante, malaki ang ano nila, gagastusin nila, no? Sa kanilang mga business. No? So dito pa, countryside pa itong lugar natin, tapos lahat ng mga even taxes ay maliit ang itatax sa kanila, no? Kasi iba pag doon ka sa mga malalaking syudad, no, mga metros. So bukod pa doon, mataas ang renta doon, mataas ang rate doon ng labor, mataas ang mga electric rate, everything matataas. Kaya pag tayo rito sa ating lugar ay dinagsa tayo ng investor because na-open ngayon ang palarong bansa sa atin. Maganda pa yung klima natin. Hindi pa polluted, no? Hindi pa congested. So, ang daming factor, dami natin pwedeng sabihin rito, no? Na pwedeng, it's not pwede. There is a greater probability na ang mga business, big businesses ay mag-invest sa atin dito sa ating probinsya at as a whole dito sa atin sa Mindanao. Bago makalimutan, yung palarong panbansa. Ibig sabihin, dahil trabaho ko ay bilang isang addiction specialist, no? Yung drugs. Ibig sabihin, pag lumalago ang sports ventures ng isang lugar, ibig sabihin, mas priority yun. Ang drugs ay, tinatalo natin ang mga drug, not even drug trafficking, drug merchandise, no? Kasi ganyan lang naman eh. If those kids, the youth, the people in that place, kung ang kanilang they are sportsly, I mean mataas ang kanilang awareness sa sports kasi nga may discipline ka, kakaroon ka ng self-care. Kaya nga sa sports may competitiveness din yan. Definitely ayaw mo ng mga vices. You will avoid all the vices from smoking, drinking alcohol, hanggang mapunta na yan sa drugs. May iwasan yan. So, sinyalis po yan. Yan po ay tanda na pag may sports, sabi ko nga, dun sa drug summit, nung last month, last month, tama, sa Butuan, pati dyan sa Gingog. Ang lugar, kayo mga barangay chairman, ang lugar nyo, kung ngayong mga bata dyan ay hindi na naglalaro, hindi mahilig sa sports, ay, marami dyan ay tambay. Kaya tapos ang tambay, marami dyan ay mabisyo. Doon pupunta talaga. Kaya ito, napakalaga ito palarong pambansa. Sinyalis to na nagtatagumpay po tayo.
Pinabati natin si shout out, magandang gabi, Agusan Radio from Sir Cornelio Palabrica. Good evening, Boss Doc Prince from Amuran, Junaid. began to burn. Magandang gabi sa inyo, Sir Cornelio Palabrica. Sign that fate had finally found me. Good evening po, Sir Prince. Pa-shoutout po sa lahat ng mga staff ng DTRC Areas. Labi na kay Sir Giovanni. Salamat sa lahat watching from Davao City. Salamat po from Roland Paul. To wash this memory clean, let the thoughts cross the distance. Maayong gabi kay Dodong Pagas, Amping Kanunay Dong from Kent. To fill this hole, connect the space between. Let it be enough to reach the truth that lies across this new divide. There was nothing in sight, but memories left abandoned. There was nowhere to hide, the ashes fell like snow, and the ground caved in between where we were standing. Good evening, pa-shoutout watching live from Mate Las Nieves, Agusan del Norte, from Chris A. Toralba. Prove me wrong to wash this memory clean. Magandang gabi po sa lahat ng nanonood watching live dito sa Agusan del Sur from Jamera A. Lagindab, Makabangon. New divide. Good evening from Gina Santos, Nagunuan. Magandang gabi, Agusan Radio. In every Pa-shout out kay Asom Lumangkol Luns. deny and each regret Good evening daw kay TikTok Medtech. Kay May ito. to break too high, and your voice was all I heard, but I can't. Good evening, Doc Prince. Kumusta lang ko kay Bro Jose from Ian La L.A. og Brad Henry. God bless from Billy Gully. Let the thoughts cross the distance in your eyes. Give me reason to fill this hole, connect. Kumusta ko pala? Nandyan, nanonood sa atin sa Gemstar Cable TV ang ating mga brothers and ates sa DOH, DETRC, Agusan del Sur. Nandyan sila ngayon. Kasama to sa structure nila. Whether you like it or not, manunood kayo kasi kasama yan sa structure. Nilagay natin, no? Kayo mga brothers, basta 100 plus na yata itong mga brothers yung mga ates, mga almost 50, no? So, ang dami-dami nyo na. So, take care of your alagaan ang therapeutic community natin. Alam nyo yan, kayo naman ang nagpapaandar dyan. You're the one who is operating our TC and it is treating you, no, through TC and all treatment modality. Kayo lang. Nandyan ang mga staff natin nag-guide sa inyo. Yan po ang ating rehabilitation program. Mayong gabi sa inyo nanonood kayo. Ito naman sa aking mga pasyente na aftercare program at saka outpatient services. Maayos-ayos kayo Umayos-ayos kayo kasi hindi ko na kayo bibigyan ng pag-asa. There's no such thing as third chances, fourth chances. Unang-una sa court order, bawal yan. Kayo naman mga voluntary na relapse, kakasuhan na kayo. Sige, okay lang, ma-rehab kayo. Pero may mandatory na yan. Kung ma-rehab pa kayo, baka mamaya mapunta na kayo doon sa Dapicol sa Calabozo. The apocalypse. Whoa, I'm waking up. I feel it in my bones. Enough to make my
mahalin yung sarili nyo. Kayo talaga, oh. Kayo, nainis ako sa inyo, ha. Kayong mga pasyente natin, napaprocess na kayo, eh. No? Though marami naman na naka-recover, pero continuous yan, no? Ito, mga kababayan, na dito sa ating meron ako panawagan. Itong panawagan na importante. Kunin nyo to, take note nyo po ito, ha? Raise my flag, down my clothes. It's a revolution, I suppose. We're painted red to fit right in. Whoa. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa. I'm waking up, I feel it in my bones. Enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. I'm radioactive, radioactive. I'm radioactive, radioactive. All systems go. The sun hasn't died. Panawagan ko po, take note, ha? Take note. Pwede rin nyo naman isulat yan. O kaya dyan sa Facebook ay i-replay nyo, tapos i-take note nyo. Ito po, nag-effort ang ating mga kasamaan sa PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency. Ayan. Isumbong mo sa PDEA. Ayan. Dito sa atin sa operational success rate, 86% ay talagang galing yan sa pagsumbong nyo. Galing yan. Kayong mga civic group, kayong mga civilian, kayong mga all stakeholders, pag naisumbong nyo po yan, ay malaking bagay na nagkakaroon tayo na aksyon dito sa illegal na droga. From PDEA, may illegal na droga ba sa inyong lugar? Yan. Pakiusap ng ating mga kasamaan sa PDEA, may illegal na droga ba sa inyong lugar? Isumbong mo sa PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency hotline 0995-354-7020. Another 8212. Ayan. Diyan kayo, kontakin nyo po yan, ha? Uulitin ko. For the last time, ang hotline po, pag may nakita kayong, alam nyo, na nagdudruga yan, o nagtutulak ng droga yan, mga drug trafficker, kahina-hinala na obvious naman. Makikita mo talaga, kilala na ng may, ano yan eh, sobrang payat, tapos kilala na siya sa barangay nyo, kilala nyo naman yan eh. Kayo mga nasa barangay eh. So, tumawag kayo. Di naman kayo makikilala. Ganun lang. Doon mo makikita na talagang tumutulong kayo. No? Tumutulong kayo. Kasi hindi pwedeng hindi ka tutulong. Lalo na sa barangay mo. Baka mamaya, ikaw nang pasukin yan. Pag naubusan ng pang-sustain yan, ng pang-shabu, di papasukin ka yan para magnakaw. O kaya kung may mga anak ka, ma-rape pa yan. O may mangyari pang krimen. Kaya magsumbong kayo. Hindi kayo may kilala. For the last time, ito po ang hotline ng PDEA. Isumbong nyo kung may illegal na droga sa inyong lugar. Hotline 0995-354-7020. Another hotline 0931-01212. Nandyan ang ating mga kasama sa PDEA, no? Yan, sila po ang talagang katulong natin dito sa problema natin sa mga illegal na droga. Gusto mo magpa-shout up? Good evening, Doc Prince. Shout out po kay Lemark Pagas Amping Perme from Junalisa, Egea.
Good evening po, sir. DJ Guapo. Shoutout po, family. Majorada, Bacolcol, Roselim, Estanyo, Galope, Antipala po, sir. Og kang Mayor Frederick Plaza po. Og kang vlogger Shanib Porokwan, Barangay San Jose po. Shoutout po, sir. Good evening from Katrina, Bacolcol. DXGP Prosperidad Senior Citizen Updates pa. Shoutout, sir, sa mga atleta Agusan del Sur po. Sir Guapo, Katrina, Bacolcol. My whole life buried deep. Ba, ito mga senior citizen yata to, oh. Yan talaga, no? One of my weaknesses, major weaknesses, mga senior citizen. That tied me to the star, but I can't. From Katrina, Bacolcol, pa-shoutout daw sa ating mga atleta sa Agusan del Sur. Full of doubt, there's nobody home, but I still shout it. From Edelman, manahan ito. Ito yung mga professor ko nung ako'y medtech pa dyan sa True Manila. Pagbate mula sa University of Santo Tomas, General Santos, from Sir Edel Manahan. Hills on this lonely highway that I selfishly. Good evening, Doc. Watching from San Francisco, Agusan del Sur, from Marco, L.A. I just pray I don't walk here till my dying day. I pass by the square where the tourists all smoke. For the last time, napaka-import natin po ito, yung PDEA po ha, hotline 0995-354-7020 at saka 0931-027-8212. Diyan po, tumawag po kayo o mag-text po kayo. Huwag nyo po luko-lukuin yan. Kasi pag niloloko yan, malalaman din kayo, matatrace. Totoo talaga ha. Ano yan eh, gagawa kayo ng ng mga false alarm, yan po ay malaking kaso po yan. Feel the pavement under my feet. Back to Palarong Pambansa, Palarong Agsur 2026. Napakahalaga po yan. Tama-tama pala ngayon, no? Today is, this month is Smoking Cessation Month, no? Gusto ko sana yung topic no? Pero kahit hapyaw lang. Kasi mahalaga rin itong smoking, no? Kasi baka next week mabisi tayo or next week, no? Baka may travel pa. So, pahapyaw lang. Siyempre, sa sports po, bilang athlete, bawal na bawal po ang paninigarilyo. Pag vape, may bago ngayon, vape. Smoking and vape is the same. Wag kayong ungas, parehas lang yan, no? Sabi mo, mas okay to vape kasi yung vape naman, yung mga nilalagay dyan, mayroon pa rin mga chemicals yan sa content yan, eh. So smoking and vaping cessation, ibig sabihin, kailangan matigil natin yan, no? Kasi napakahirap ang addiction na yan, no? Kasi it's already available in the market, it's legal selling in the market, kahit saan, pwede mong bilhin sa tindahan, sa sari-sari store, nandyan, no? Ang problema, napakalaki po ang impact niyan sa atin. Sa mga atleta natin, bawal na bawal po. Na-remember ko tuloy nung ako'y SIMRA, Central Mindanao Regional Athletic meet noon, no? Wala pang ARM noon, di pa nabuo yung ARM, no? Yung SIMRA, Central Mindanao, 1996, way back before 1996, no? Event ko po basketball, tennis, football, di na ako nakalaro sa basketball. Wala, hindi maganda, hindi nga namin natapos. Diyan sa may Cotabato City, sa Notre Dame University, Notre Dame College pa noon. Paano? Away, no? Nag-away-away kami doon. Plus, di ko na-enjoy talaga kasi ngayon ko lang nare-realize. So, ano naman, sa gabi, bago kinabukasan, sa gabi, nightlife ka pa doon eh. So, ganun po yun. Kasi as far as we know, ang pagiging atleta ay talagang discipline, walang bisyo, walang mga smoking dyan, no? Inom dyan. Nung kami po, hindi ko na-enjoy. Siguro,
part of the history yan, no? So, kasi sa Marawi, wild kami pag nakalabas kami ng Marawi, nakababa sa Iligan, Cagayan, nung saan mapunta, nung kabataan namin, kasi nga, sa Marawi po, bawal lang alak doon, bawal lang mga kung ano-ano doon, bar, no? So, hopefully, as the generation moves on, itong mga atleta natin, siguro kinulang kami ng guidance doon sa, kasi kailangan talaga matutukan yung sports eh. Mayroon talagang seryosong coach na talagang yung coach na yun ay everything, the character of being a coach, na yung pagbabawal yung vices bukod sa training, yung dapat gawin sa atleta ay ibigay. Siyempre, kailangan ng pondo rin, no? Ng LGU, local government. Kaya dito sa amin, sa Agusan del Sur, sabi nga ng ating Team Edibong, si Governor Santiago Cani Jr., pag naka-gold nga, 1 million ang papremyo. 1 million po. Ganyan po kaseryoso itong aming pag-host sa palarong pabansa. Dito po sa Agusan del Sur, pag naka 1 million, nanalo ka ng gold, 1 million po yan, no? Actually, ginagawa lang yan sa Olympics o Southeast Asia eh. Dito po sa amin pa lang dito po, palarong pambansa, may pabuya po dyan. Silence is screaming, the colors are dim. I'm falling forever right over the rim. Save me from this numbness, save me from the chill. I need you to show me that I'm standing still. Kaya yan po, napakahalaga po na itong sports, no, hindi dahil lang gusto lang maglaro, no. So, ang may tuturo ng sports iba eh. Si Governor Santiago Cani Jr., yan po ay palarong pambansa player yan nung panahon niya, no. Ano yan javelin throw yata, yung track and field, javelin throw. Kaya talagang supportive lahat ng aming liderato rito, no. So hindi ko alam kung sana nga madala ko rito yung mga pamangkin ko, yung mga anak ko kasi we don't know kung ma-held pa rito sa Agusan del Sur, no. Siyempre marami na rin ang gumanda ang mga sports complex o magpapatayo pa sa mga ibang probinsya. Ano yan nag-rotate yan Luzon, Visayas, Mindanao, o nagbibid pa yan. So sasamantalahin natin, siyempre itong mga liderato natin, hindi natin alam kung susunod after 10 years, after 20 years, sila pa rin o sila pa rin ang yung susunod sa kanila ay susuportahan pa rin tong sports. Kaya this is the right time. We are inviting you to join with us here sa Agusan del Sur. Peaceful po rito. Sa mga nearby provinces, pumunta po kayo rito. You can go by land trip, no? Diyan sa Davao region, diyan sa may South Cotabato, Jensan, dito sa, not only if you're not athlete, pupunta po kayo. Kung hindi po kayo, kasi marami mapupunta rito. While we have palarong pambansa po, ay may mga tourist spot po tayo rito. May mga hot and cold spring, may mga dito sa may bandang Surigao, yung Enchanted River, marami po ang mapupunta rito, ang mumura pa. I wasted every moment breathing in the air. I only saw the difference when the road became too long. Now I replay your message just to hear the old song. I look at Si G. Timbala, si Sir G. Timbala, good evening po. May live broadcast po ba sa opening ng Palarong Pambansa? Tanong lang. Yes, Sir G. Timbal, meron po. Ang regional nga, meron kaming live kasi dalawang beses na po, 2025 and 2024, dito po na-held ang aming regional palaro dito sa Agusan del Sur. Ngayon, mayroon pong live broadcast, mas lalo ngayon. Na bongga-bongga. Ayan, sabi lang, grabe. Alam niyo po, mga delegates natin, no? May mga aircon po. Nilagyan po ng mga aircon ang kanilang mga kwarto, ang kanilang mga accommodation sa mga schools. Yan po. Ang may nakikita ko mga feedbacks this is the best palarong pambansa. Kasi nga po, may aircon talaga, no? Nakikita niyo naman sa Facebook may aircon po ang ating mga accommodation dito sa ating mga atleta sa buong Pilipinas na darating sa amin. Yung mga schools po, no? Meron dyan sa Bayugan, meron dyan dito sa San Fran, sa Prosperidad. Nakakalat po yan, siyempre, dyan sa mga eskwelahan ng DepEd, pinaglalagyan po
ng mga aircon, no? Kahit na malamig nga rito eh. Actually, malamig rito. Ibang klima rito. Hindi naman, pag mainit, hindi sobrang init, no? Still, may mga aircon po yan. Now I'm just shadowed across these big miles of silence, fighting back the doubt with Kaya in-invite po namin kayo. Kahit yung kung pupunta kayo ng Boracay o pupunta kayo, dito na lang kayo pumunta, no? Mag-side trip nga kayo na. Bang nandito kayo, side trip kayo dyan sa Enchanted River. Pwede after nun, pumunta kayo sa Siargao kung gusto nyo. Hindi nyo pa alam, yung sa Caguait, ang dami rito, pwede puntahan. Dito sa Prosperidad, may mga falls po kami rito, mga cold sa hot spring. So, ang daming pwedeng side trip rito, no? Ayan, no? So, balik tayo doon sa smoking, ha? Yung smoking, sana, no? Maiwasan natin yung smoking yan because it's a devastating, damaging to our health. Talagang sila lahat, no? Sayang, no? Dami kong pwedeng sabihin sa smoking na yan, no? So, yung smoking, vaping, parehas lang yan. Lahat yan nagkukos ng cancer. Lahat yan nagkukos ng comorbidities. Diba? Sa mga babae, if you're smoking, talagang yung breast cancer mo, high risk ka niyan, no? Sa ating mga kalalakihan, yung lung cancer, of course, yung lung cancer, yan ang tinitira niya, no? Marami pa dyan. Bumagsak ang immune system mo, magkaka-TB ka. Yung mga, lahat ng cancer, high risk factor, number 1, predisposing factor, smoking po yan. Kung may lahi ka, wala ka namang cancer, yung mga magulang mo, may cancer, kahit wala ka pang cancer, magkakaroon ka niyan pag meron kang predisposing factor na smoking. Tigil nyo na yan. Next time na natin pag-usapan yung smoking, no? Mahaba yan eh. Tapos dito naman sa ating ease of doing government services, no? Ibig sabihin, this month also is a ease of doing government services. Dito po sa aking opisina as a head of agency, pinakancel ko na, no? Starting yesterday, Monday, yung compressed 4 days work. Kasi nakita ko ineffective naman di ba? Mag-i-stay lang aking staff, wala namang productivity. So, at saka na-experience ko sa mga staff ko, bakit di pa nyo na-transact yung, di ko na lang babanggitin ng opisina, mga kasama natin ng ibang government offices. Doc, boss, Friday, compressed work daw kaya sa Monday na lang daw yung nila, yung transaction. Ayan, yan ang sinasabi ko noon pa. Ineffective yan. Binibigyan mo nga ng chance itong ating mga kababayang mga kawani ng gobyerno, mga abusado. Alam mo, pag gumawa tayo ng policy, tingnan mo yung mas nakakarami. In fact, you can predict the outcome Predict mo yan. Kasi dapat, unay mo anong profile ng utak ng mga Pilipino, lalo na sa government. Marami sa government, crab mentality. Kaya ang behavior nila, ang mindset nila, iba. Pag nakakita sila ng chances, ng butas na, kasi attendance is a mere corrupt activities or corrupt behavior. Kaya kami sa mga nasa gobyerno, sa pamahalaan, ease of doing business, paano magagawa yun? Understaffing nga kami, puro multitasking, tapos babawasan mo pa. Diba? So, ang hirap nga i-monitor ang mga yan kung mayroon talagang ginagawa yan o naglalaro lang sa PC nila Yan, yung ease of doing business. And that is good governance, no? Compressed work, 4 days compressed work, para sa akin, nanawagan na ako last week rito, last 2 weeks ago, last month, itigil na yan. Kaya tingin mo, makakatipid dyan ang crisis daw. That policy is, ayaw ko sabihin na stupid, ayaw ko sabihin na basta ang sasabihin ko dyan, that is ineffective. Ang gobyerno kaya, bagsak-bagsak, ay ibig sabihin,
yung large bulk of workload. Napakadaming ginagawa. Tapos babawasan mo pa ng isang araw, patay tayo dyan. Plus, itong mga permanent na mga staff natin sa gobyerno, yan pa yung matitigas sa ulo, nagpapasa ng trabaho, nagtuturuan, crab mentality, kasi permanent daw eh. Yan ang mindset ng mga kawani ng gobyerno, lalo na yung mga permanent. Hindi talaga yan effective yung compress 4 days work. It's a waste of time. Kahit nga yung mga private sector na mga private businesses, hindi sila papayag niyan. Mawala sila ng kita, malulugi sila. Okay? I'm staring at a window that won't show the view. My reflection is breaking. What am I running to? Good evening po, Boss Doc Prince. Pa-shoutout po from Ken David Dumadaran ng Bayugan City. The person that I wish I had been. I feel the tide pulling, the current is strong. Good evening, Doc Prince. God bless and more power. Shoutout sa tanang brothers and ate. Kay Brother Dem Matias, Brother George Lila, Brother John Ross Piñas, tanan staff on duty, o sa tanan ECP brothers and ates from Brother Joel Mark. Feeling is lost. I can't find the empty horizons tonight. Is there anyone out there to bring back the light? I'm reaching out for something. Just give me a sign. Inabati ko pala yung mga kalaro ko sa tennis, no? Baka mamaya mag-tennis ako dyan, eh. Dyan sa San Fran, no? Si Calvin, no? Na 19 years old. Si Wanwan, na 15 years old. Si Vaya, na 16 years old. Si 13 na 12 years old. At 13 years old si Mate. At saka si nakalimutan ko yung pinakabata, 12 years old, si Konkon. Konkon ba yun? No? Talagang mga regional player yan, tennis player. Kaso natalo sila ng butuan. Ang butuan ang nasa palarong pambansa ngayon, no? Isa lang yata nakapalaro sa kanila, kaso hindi ko nakakalaro. So ayan, no? Grabe, no? Ang babata. Lalo tayong bumabata. Yung pag yan ang mga kalaro ko. I've broken every promise. I've burned every light. This darkness I'm standing in, it consumes every fight. If there is a reason. Tennis player po yun, no? Yan, Wanwan, Calvin, ayan, sina Vea, sina Mate, ayan. Horizons tonight. Is there anyone out? It's sad to say na napuyat pa man din ako kagabi, natalo si Alex Yala, no? First round pa lang, no? So suportahan natin si Alex Yala, no? Na talagang first time yan. I think pang 35 or 38 rank na po siya ngayon as of now. Breathe the strength into me and don't walk away. Dito po sa atin sa Patinay Agusan del Sur, dito sa palaro ng Agsur 2026, napakarami ang mga tennis court, bagong-bago. Bukod dun sa turf, may hard court. Ay nako, grabe. Ito nga ang football or soccer pitch natin, ang laki yung grandstand natin. Bukod pa doon, meron pa sa labas, no? Tapos yung mga ibang gymnasium. I think sa gymnasium sa Bayugan, yung basketball elementary. Tapos basketball elementary na girl dyan sa may San Franz, no? Meron pa yata dyan sa may Talakugon, no? Yung archery, yung boxing sa may Esperanza o si Bagat, kung hindi ako nagkakamali, no? Yung boxing, no? Actually, dati pa mayroon mga napoproduce rito na mga boxer. Kasi may naging pasyente nga ako na boxer Mga dalawa, tatlo na naging pasyente ko na boxer kasi nahook sila sa drugs. Ibig sabihin talaga, mayroon dito. Sinauna pa, no? Talagang may mga athlete tayo rito, mga atleta na dapat suportahan. Because of drugs, ayan,
na yan ang sinasabi natin na kaya nasisira tayo sa mga sports natin kasi nga yung drugs, no? Kaya ngayon gawin natin ay sports kontra droga. Yes to sports, no to drugs. Okay? Bibong-bibo ang agsur, mga agsor nun, no? Tayo talagang host rito, no? So talagang maging vigilant tayo. I need a distraction, I need a new phrase. I'm bored with the options of all these fake ways. Oh, kayong mga adik ha, iikot ako niyan, no? Ang may nakita ko kayo na talagang dilated ang mga pupils nyo, no? Kukunin mo kayo, rehab ka agad. I'm wearing the grin, can't remember where the confusion began. Subukan nyo, sa dami ng tao, magkakalat-kalat kayo. Sasampu lang ko kayo. Basta, drug test ko lang kayo. Diyan nga sa may Gingog City, no? Gusto ko pala, yan, no? Very successful yung drug-free workplace namin. Din drug test ko. Random drug test ko. Sina superintendent ng DepEd ng si Abanil, Edgardo Abanil, superintendent division head ng Division of DepEd sa Gingog City, si Edgardo Abanil at saka si Assistant Myron na Kisig, no? Assistant yun at saka pati yung city administrator ng Gingog, no? Lahat sila, mga principals, pinapa-random drug test natin. Voluntarily, they submit themselves. Pero, yun nga, successful naman, tagumpay, positive, negative lahat. Negative lahat. Kaya kayo, I will conduct random drug test. Pag may nakita ko, dilated yung mga pupils nyo. Tapos sa dami ng tao, dyan pa kayo magtutulak. Bro, subukan nyo. Yung, i-grab nyo yung sa dami ng tao na magloko-loko rito. Yan ang magandang catchment. Makukuha ko kayo. I-rehab natin mga yan, no? Drug test, positive. Kasuhan na. Ipasok sa akin. O, di ba? Nasib ba kita? Lost if anyone's listening, what do you need? The silence is beat. Di porke maraming tao, yun ang tsansa nyo. Yun nga, doon nga kayo mahuli kasi abnormal kayo, Abnormal kayo. O, isang tingin pa lang, alam na yan. Kung kailan kayo lalabas, subukan nyo. Big little song, knowing everything we believe is wrong. The signal is fading, the curtain will fall. Tandaan natin, mas maraming matitino sa atin. Pag tayo, yung konsensya mo, talagang bukas sa loob mo, na malinis ka, marami tayo. Tapos tatalunin tayo itong mga addict na to, itong mga drug trafficker na to. Hindi pwede. Good evening, Doc Prince. Pa-shoutout po kay Bro Jepta Ogsa, taga Dorm 8 from Gaudencio Junior Croda. From Cyrus Aligado, Doc Prince, pa-shoutout. Kinakumusta ko rin ang ating provincial director sa PNP, si Colonel Yusuf, no? Yan, kapatid nating Muslim yan, no? Magaling yan, no? Talagang matino yan. Ayan. So, kinakumusta din natin na nagtagumpay ang Balangay dyan sa may Butuan City, ang ating Mayor, Attorney Mayor Lawrence Fortun, yung Balangay Festival dyan, no? Very successful, no? So, mayroon pa yata this coming weekend, no? Mayroon tayong Balangay Sentinel, maglalaro tayo dyan. You
can join with us dito sa palarong pambansa, Palarong Og Agsur 2026. Sabi nga nila, this is the best palaro, no? Talagang pabunggahan na lang. Kasi nga dito sa atin, mayroong mga aircon lahat ng schools na ina-accommodate ang ating mga atleta. Tapos, ang dami, no? Ang ganda. Yung futsal, doon gagawin sa San Franz. Doon sa amin, no? Yung futsal, may futsal din, no? May, ang dami, mga bago yung mga amenities, no? Actually, no? Itong mga amenities na to, after this palaro, inshallah na magtagumpay. Walang masamang mangyari, walang bagyo, walang mga sobrang malalang mga injury o mga aksidente. Inshallah, pag ito'y nagtagumpay, after palaro, malaking bagay rito kasi lalong may kayat ang ating mga kabataan into sports. Kakusapin ko nga si Gov Santi, no, at saka si Vice Gov Pat na mag-help tayo dyan. Yung Team Edibong DATRC Sarimanok Football Club ay mag-help tayo dyan ng football festival, no? So mag-invite po tayo kasi last time na nag-held ako ng tournament dyan sa may Polisport, Butuan City. So dito po, palaruin natin ang ating kung dun sa Cebu ay Thirsty Cup, gabi naglalaro, dito pwede. So after this, ito, advance na po. Sana marinig to ng Team Edibong, no? Team Edibong with, sabihin ko na lang na Naliyagan Cup, no? So kami na po ahawak dyan, no? Kaming mga DWITS, DTRC, Agusan del Sur, Sarimanok Football Club, from the kids up to the 40 uppers, no? Yung usual, no? Para makita nila, no? So itong mga amenities natin, malaking bagay po yan, no? It will remain to us, it will be useful, no? So lahat ng ating mga, as I've said, mabubuksan lahat ng opportunities dito sa Agusan del Sur. I held on to the anger, wore it like a crown. But your silent forgiveness is tearing it down. I wish I could take back the person I was. You show me the difference, you show me because now all I Kaigsunan, nabot tayo ng isang oras. Kaigsunan, I would like to disseminate this information about sports. Most of you have already heard this through my repeatedly statement po regarding the sports. Our dopamine hormone, these happy hormones, ang serotonin, even the endorphin, no? Yan po, sa utak po natin yan. Yung nagpapakalma sa atin, nagpapasaya sa atin. Yan, yun na lang. Nandiyan po. Pag sumubra po yun, yun yung addiction. Hindi na maganda. Pero sports, doon na lang natin kunin. Para ma-raise yung dopamine level natin, yung serotonin level natin ay magamit natin, ma-expedite natin, yung endorphin ma-release. Yan, dito tayo sa sports. Simple running, malaking bagay po yan. And that is healthy lifestyle. Ako po ay kawanin ng gobyerno sa kagawaran ng kalusugan. Yan po ang tinatawag nating Healthy Pilipinas. Yan po ang bawat buhay ay malaga sa kalusugan. Pagtuunan natin ng pansin, palakasin ng ating kalusugan. Kalusugan sa pag-iisip, kalusugan sa lahat ng aspeto. Kaya ang administrasyon ngayon, patutuhanan yung suportahan itong kalusugan. Kami po ay makatok sa inyo na patutuhanan nyo, napakalaki po ang mga budget. Kada administrasyon, kada taon, lumalaki ang mga budget sa kagawaran ng kalusugan. At sa aking trabaho bilang addiction specialist, malaking bagay po na ang kagawaran ng kalusugan ay sila po ang nagdadala dito sa ating mga rehabilitation center sa ating bansa.
Muli, sa susunod ng ating panayam, sa susunod ng Martes ng gabi, ng alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, mga kaigsunan, sa palarong pambansa, pagdasal natin na magtagumpay at magkaroon tayo ng learnings, magkaroon tayo ng kapakinabang, di dahil lang naglaro tayo, gumastos tayo, magkaroon tayo ng aralin na ang itong palarong pambansa ay malaki ang naitutulong sa ating mga kabataan at sa kabuuan sa ating mga komunidad. Muli, ang inyong prinsiping manggagamot, Dr. Milhamid Prince Tumawis, kalinaw o kaimsog. Wassalam. Maraming salamat po. A simple apology for the mistakes I made that you saw in me. I didn't know kindness until you were here. You washed away the failure, you conquered the fear. Don't ever let me fall back. Broadcasting live from Governor D.O. Plaza Government Center, Patinay Prosperidad, Agusan del Sur. This is 89.7 Agusan Radio FM, the broadcast radio station of the provincial government of Agusan del Sur. 89.7